Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, January 12, 2026, banta ng nakikitang bagyo, nakikita ang direksyon na manggagaling po sa may bandang silangan po ng Visayas. Yan po ay nakita natin sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Aalamin natin kung yan po ay magiging malakas or maging mahinang bagyo. Aalamin din po natin ngayong araw po ng Lunes ang tinatawag po natin na tatlong weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho natin ipagpatuloy, hihiling lamang po ko ng pakiusap na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat po. So mga kaibigan, mga kababayan ko, napakabilis ng araw, January 12 na po agad. At eto po, no, sa kasalukuyang update po natin ay wala naman po tayong anumang bagyo o LBA na aktibo na minomonitor po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tulad na aking sinasabi, may nakikita po tayo sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential na banta ng low pressure area na unti-unti po nakikita at consistent sa pagiging medium chance na maging isang ganap po na low pressure area o aktibong LPA. Nakikita pa rin natin sa week 1, no? Ito yung nakarang araw pa nilabas. Simula dyan na Wari 9 hanggang sa 15, hindi pa tapos yung date na yan, ay may nakikita tayong LPA na manggagaling po sa may bandang silangan po ng Visayas. At kung makikita nyo, madadaanan nito ang ilang bahagi po ng silangan din ng Mindanao. Pero like ko sinasabi, may mga pagbabago pa at may chance pang mag-iba ang direksyon nito. Sa pangalawang mapa natin, kung makikita po ninyo, January 16 hanggang sa 22, sa pagitan po ng petsa na yan, ay nagbago yung direksyon o may pagbabago tayong nakikita. So ito pong LPA ay papasok dito po sa may area ng Eastern Visayas hanggang sa may North Luzon. So tinatanong sa atin kung ito ba yung banta ng magiging unang bagyo. Sa ngayon po, no, nakikita natin sa mga update at doon sa ating tinatawag na advanced weather forecast, consistent pa rin po siya sa pagiging isang low pressure area. At kung sakali po ito ay maging isang tropical depression or mahinang bagyo, tatawagin po itong bagyong Ada, which is ang kauna-unahang magiging bagyo ngayong 2026. Kung itinatanong naman po sa atin kung ito ay magiging malakas or magiging banta ng typhoon o super typhoon category na bagyo, hindi po nakikita. Consistent lang siya sa pagiging medium chance na maging tropical depression o mahinang bagyo, at kapag naging bagyo, wala namang nakikitang potential na ito ay lalakas sa pagiging isang typhoon o super typhoon category na bagyo. Ngayon po ay aalamin muna na, balikan natin yan, no, mga kaibigan ko, mga kababayan. Alamin po muna natin ang ating tinatawag na forecast weather condition, which is kasama po dito yung tatlong weather system na patuloy pa rin po nakakaapekto sa lalabi o ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tara, samahan niyo po muna ako at kamusta po kayo dyan? Napakabilis po ng panahon at January 12 na po agad, no? Araw ng Lunes. So ito po, dito natin sisimulan. Ipapakita ko po muna sa inyo yung pinakamapa natin at makikita nyo wala naman tayong bagyong minomonitor pero nakakalanas ng pag-uulan ng ilang bahagi ng ating bansa. Sa ating pinakamapa, kung makikita nyo po, meron pa rin tayong mga weather system o tatlong weather system na patuloy po nakaka-apekto sa ating bansa. Meron pa rin tayong consistent na nakikitang high pressure ng hangin na nanggagaling po sa may bandang hilaga. Kasabay niyan ang amihan o northeast monsoon. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ngayong araw po ng Lunes, may chance po ng maulap na kalangitan o maulap na kalangitan ang mararanasan na merong scattered rains and isolated thunderstorms ang Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Kung nakikita nyo po yung kulay asul na ito na merong mga pula-pula na yan, yan po ay yung tinatawag natin na shearline o yung kumpol ng ulap na nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig na hangin na amihan, northeast monsoon, at dito po sa mainit or maalinsangang hangin po ng easterlies. Ang easterlies actually hindi pa siya nawawala sa ngayon. Meron pa rin siya dito. Ito po yung easterlies, ito po yan. At ito namang isang hangin na yan, yan po yung high pressure na hangin na nanggagaling po sa taas. Diyan po sumasabay ang ihip ng amihan o northeast monsoon. Kaya madalas nakakaranas sa tayo na medyo malamig na hangin, lalo na po sa madaling araw, sa hapon at sa gabi. Samantalang dito naman po sa area po ng Bicol region, i-zoom in po natin sa may Bicol region, sa may Eastern Visayas,
sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Same scenario din po ang mararanasan dyan. Maulap din na kalangitan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po dito sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Palagi pong itinatanong sa atin ng mga viewers natin, ng mga solid subscribers and followers natin, ito bang easterlies ay hindi mawawala? Ito po ang explanation po dyan. Ang easterlies po kasi mga kaibigan ko, nabubuo yan kapag may mga pressure ng hangin na nanggagaling po dito sa may karagatang Pasipiko. Diyan po nabubuo yan. At dahil din po sa easterlies, nagkakaroon ng development o nade-develop po itong shear line. Aking sinasabi sa inyo na sa pagitan po ng January 16 hanggang sa January 22 ay may nakikita tayong banta ng low pressure area. Malaking factor ang easterlies kaya yun mabubuo dahil po sa malinsangan or mainit niya na epekto. Kaya nabubuo yung mga LPA o cloud cluster o kaya naman ay kumpul po ng kaulapan. So asahan po natin ngayong araw, may mga light rains na mararanasan dyan po sa may Bicol region, Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, lalo na po sa hapon at sa may bandang gabi. Hindi naman consistent na malalakas pero mga light rains asahan po natin. Sa Metro Manila naman po, sa may Cordillera Administrative Region, kasama na po ang nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley, the rest po ng Calabarzon, Nueva Ecija at sa may Bulacan, kung pansinin nyo ho, medyo malalamig na hangin ang ating nararanasan dyan. So i-enjoy natin dahil naasahan sa February hanggang sa Marso, hanggang doon na lamang po yung medyo malalamig na hangin, epekto ng Northeast Monsoon or amihan. Then after po ng amihan, dyan natin mararanasan paunti-unti ang habagat. So dapat po i-enjoy na po natin yan. So yung binanggit ko ng mga lugar na yan, apektado naman po ng cloudy skies with light rains or eto pong mahinang pag-uulan, dulot po ng amihan o northeast monsoon. Bagamat ang northeast monsoon or hanging amihan ay wala naman direktang malalakas na epekto, pero dahil po sa high pressure na hangin na ito, makikita nyo po dito sa may bandang hilaga po, no? Sa may taas ng ating bansa, ito pong high pressure ng hangin ang tumutulong or nagdadagdag po ng epekto sa mga apektadong lugar po ng northeast monsoon or amihan, which is eto nga pong Metro Manila, Cordillera Administrative Region, kasama po ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at the rest po ng Calabarzon, Nueva Ecija at Bulacan. So may mga tsansa pa rin na mahinang pag-uulan pero bantayan at i-monitor natin lalo na ho sa hapon at sa gabi yung mga consistent na pwedeng lumakas na ulan. Dahil po sa amihan, kasama yung high pressure po ng hangin. At dito naman po tayo sa may Ilocos sa region, the rest po ng Central Luzon, ang weather condition naman po sa mga lugar na yan, partly cloudy to cloudy skies din po with isolated light rains or yung mga pag-uulan na minsan nawawala tapos bigla namang uulan, kalat-kalat din po yan dahil po sa tinatawag natin na amihan o northeast monsoon. Lagi kong pinapaalala sa inyo na ang amihan po talaga usually yan mahinang ulan lang ang idinudulot, mga ambon-ambon lamang. Pero yan po kasi sinasabayan ng iba't ibang weather system kaya po lumalakas. Tulad na lamang po nitong shear line, nakakaapekto yan para lumakas po ang amihan o northeast monsoon. Dahil yan ay na-develop dahil sa malamig at sa mainit po na hangin. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa na hindi ko po nabanggit, lalo na po dito sa may bandang silangan po ng Visayas at ilang bahagi po ng Eastern Mindanao, ay apektado po ng easterlies. So maulap na kalangitan din ang mararanasan na merong mga isolated rain showers or thunderstorms. Uulitin ko ha, tatlong weather system pa rin po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito pong northeast monsoon, ang shear line at ang easterlies. Ngayon, babalikan natin yan dahil meron pa akong i-explain sa inyo. Tignan muna natin yung sinasabi ko na banta po ng low pressure area na mabubuo po, no? Lalo na po by next week sa pagitan po yan ng January 16 hanggang sa 22. Ito po ay magiging banta kahit papaano, so dapat maghandaan natin. Manggagaling po siya diyan sa misilangang bahagi po ng Visayas at kung makikita ninyo, kung saan po nakapwesto ang shear line, doon po siya nakikitang kikilos or dedireksyon.
etong banta po ng LPA or Banta ng Sama ng Panahon sa week to January 16 hanggang sa 22 doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. So may mga tsansa na dito po siya sa bandang Metro Manila, ilang bahagi ng Aurora, Bicol region. Diyan po makakaranas o magpapaulan itong banta ng low pressure area. Pero eto i-take note po natin na may mga tsansa pa rin na magbago yan. Pwede yung lumihis pababa, pwede ring malusaw, or pwedeng hindi po mabuo. Yan po yung kino-consider natin. Pero ang pagbabasehan po kasi natin dito, kung walang ang dalawang weather system, which is ang shear line at ang easterlies. Kasi kapag northeast monsoon lang or hanging amihan lang, kahit may LPA po na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi po yan madedevelop dahil malamig na hangin. Pero kapag na-trigger yan or lumakas, eto nga pong easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko, may chance yan ma-develop from medium chance na maging tropical depression para sa maging isang ganap na bagyo o mahinang bagyo to high chance na tropical depression. Ito po, kahit po kasi sinabi nating tropical depression lang yung nakikita doon sa banta ng sama ng panahon na mabubuo o yung magiging unang bagyo ngayong January 2026, kailangan pa rin natin maging alerto. Kasi kapag tropical depression, medyo consistent yan sa mga pag-uulan pero mahina po ang hangin. Kapag tropical depression, yan is nasa level 1 o yung hangin po niya is nasa signal number 1 na category. Ibang senaryo naman kapag typhoon o super typhoon category na bagyo ang nabuo sa loob ng ating bansa. Pero hindi ko sinasabi na magiging super typhoon yan Ine-explain kong mabuti yung kaibahan yan. Kasi yung iba, eto po real talk po tayo, yung ibang mga kababayan natin pag nalaman po na may bagyo tapos tinitignan po nila. Or inaalam nila kung malakas ba yan, typhoon o super typhoon ba yan para daw makapaghanda sila. Pero pag sinabi naman natin tropical depression, tropical storm, ay mahina lang yan. Hindi yan masyadong malakas. Alam nyo yung epekto kahit po mahina ang bagyo, yung mga pag-uulan na idinudulot nito. Ang mahinang bagyo, mas marami ang tsansa na maglandfall ng maraming beses. Tandaan nyo po yan. Samantalang ang mga typhoon o super typhoon naman, yun yung tinatawag natin na mga life-threatening po na lakas ng bagyo o lakas ng hangin. So nakikita naman sa ating advanced weather system or sa ating tropical cyclone threat potential, kung sakaling maging bagyo po, yung nakikitang banta ng LPA na mabubuo sa January 16 at 22, i-take note po natin yan please pakiusap po, ay nasa tropical depression category lamang siya. Meaning to say, ito po ay mahinang bagyo lamang o mahinang klase po ng bagyo. Ngayong January po kasi, nagbigay na din po ang pag-asa ng pagtatala nila na nasa isang bagyo lang ang mabubuo hanggang matapos po ang buwan po ng January. Pero hindi ibig sabihin nito ay magiging kampante tayo. Kaya kailangan pa rin po nating maging alerto. So unang-una, ito yung mga paalala ko muna din, babalikan natin yan. Unang-unang paalala ko, nalagi ko pong sinasabi, at sana naman po ito'y ating sundin. Kailangan po lagi pa rin po kayong maging updated sa ating update. May bagyo man o wala. Kasi meron tayong iba't ibang weather system pa rin na patuloy po nakaka-apekto at nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya nga po yung iba lagi nagtatanong sa akin, sinasabi ko, Francis, bakit ganun? Sabi mo wala namang bagyo, walang LP, bakit may mga pag-uulan? Kaya nga po meron tayong mga weather system din na nakaka-apekto para magkaroon po ng mga pag-uulan. Hindi lang kasi dahil sa mga bagyo o LPA, kaya may mga pag-uulan. May mga iba't ibang dahilan po yan. Ini-explain po natin yan dito po sa ating channel. So yung pangalawang paalala ko, lagi ko po sinasabi ngayon, importante maging responsable tayo sa paglilinis ng ating paligid. Bakit? Eto po, hanggat wala pa tayong nakikitang low pressure area, hanggat wala pang bagyo, i-maintain natin ang cleanliness sa ating kapaligiran. Yung harapan natin, pag marami mga plastic, mga basura, damputin natin, kasi minsan, alam nyo, nagpapakiramdaman lang yung mga kababayan natin. Ang epekto kasi ng maraming basura, lalo na po sa mga low-lying areas, like ko sinasabi, pagbabaha. Dito sa Metro Manila, maraming beses ako nagpapaalala, hindi naman din sila nakikinig. Ngayon, kapag nagkaroon ng mga pag-uulan, dulot po ng shear line, kasi malapit din dyan ng shear line, yung mga lugar na yan, apektado din, lalo ang Metro Manila, Easterlies, Northeast monsoon, nagpapaulan yan. Biglang nagkakaroon ng mga pagbabaha. Ngayon, ang sinasabi nila, sinisisi nila, syempre, kasama na rin dyan yung flood control din na maayos. Hindi maayos na flood control po,
Pero may isang dahilan din, yung mga basura na nakabara sa kanal, kaya po hindi nagkakaroon ng maayos na flow, hindi sinisipsip yung tubig ng mga kanal kasi maraming nakabarang basura or mga plastic. So linisin po natin ha. Clear po tayo dyan, ayos po tayo dyan. Sa pangatlong paalala ko, ito po importante. Sa ngayon po, okay naman ang panahon natin, medyo maulap lang, may mga light rains lang. Pero kailangan pa rin po natin mag-ready ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Lalo na po yung mga nakatira sa mga bundok, malalayong lugar sa city, kailangan po yan para hindi po tayo biyahe ng biyahe pa ulit-ulit na lakad, punta sa tindahan, sa grocery. Maganda may stock tayo na pagkain kasi ngayon po kasi dahil sa pagbabago sa climate change o sa climate natin, no, sa panahon, minsan kahit okay ang panahon, nagkakaroon ng mga pag-uulan. Ina-explain ko yung mabuti kung ano yung mga dahilan. Minsan meron tayong mga heavy rainfall warning o mga thunderstorms. Yung mga thunderstorms naman po, madalas naman po yan sa hapon. And usually, yung mga apektado ng thunderstorms, yung mga lugar din na apektado ng easterlies dahil sa mainit na hangin. So, clear po tayo dyan. Yung isang paalala ko pa, importante na i-safety po natin ang ating mga importanteng gamit, no? Yung mga dokumento, mga papeles, mga appliances. Ang sinasabi naman, wala namang bagyo, Kuya Francis. Bakit kami maghahanda? Gusto niyo po ba na may bagyo saka kayo kikilos? Alam niyo po, yung simpleng paglalagay lang kahit po sa mga maayos na lagayan, naka-plastic, no? Para kung sakasakali pong hindi safe yung lugar po natin, yung lugar po ninyo, alam yung bahain at landslide prone area, sumunod po tayo sa mga paalala. Wala namang mawawala sa atin bagos magkakaroon pa tayo ng kaligtasan. At ito yung isang paalala ko pa, lagi ko pong sinasabi sa inyo, yung mga bahay natin, yung mga bubong, i-double check po, baka mamaya po may mga leak, may mga butas, tapos yung mga dingding, yung mga gate natin, o baka hindi matibay mamaya kasi merong mga malalakas na hangin, maapektuhan, masira. No? Yung pahuling paalala ko, ito po, importante, tapos balikan natin yung update kanina. Kailangan ipanalangin natin sa Panginoon, sa ating Diyos, no? Lahat po tayo naniniwala sa ating Diyos. So very powerful po ang ating prayer. Panalangin natin na huwag po mabuo yung low pressure area at hindi po maging bagyo hanggang sa matapos po ang buwan po ng January. Pero yung mga pag-uulan kasi dulot ng iba't ibang weather system, normal lang yan. Kasi syempre meron tayong mga pananim, meron tayong mga palay, which is inaalaw po ng Panginoon na mabasa sila, madiligan, para po meron tayong mga maani din, no? Yung mga magsasaka ang magbe-benefit po niyan. Pero hindi natin ginugusto or nire-rebuke natin yung mga malalakas na bagyo, no? Yung mga malalakas sa pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, which is nagiging matindi po ang epekto nun. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, bukod po sa tatlong weather system, possible by next week ay makaapekto yung sinasabi po natin na banta ng low pressure area na mabubuo po sa January 16 hanggang sa 22. So pagka ganon, bukod sa tatlong weather system, ang northeast monsoon, shear line at ito po ang tinatawag natin na easterlies, madadagdagan pa yan ng low pressure area. So magkakaroon ng double effect sa ang lugar naman. Dito po dahil nakikita natin bandang Eastern Visayas, dito po Eastern Visayas at pa North Luzon, yung nakikita ng direction po ng LPA na mabubuo by next week. So magkakaroon ng double effect yan sa mga lugar na apektado naman ng shear line at ilang bahagi po ng lugar ng Luzon apektado po ng amihan o northeast monsoon. So yung sinasabi natin, possible ba kapag lumapit po ang LPA dito sa shear line ay magkaroon ng development or mas lumakas etong LPA? Yes, may mga possibilities na ganun ang mangyari, pero kino-consider kasi natin, ito po kasing shear line, no, ay wala masyadong mainit na hangin o pressure ng hangin. Samantalang ang easterlies, mainit na hangin yan, yun yung may chance ang magpa-develop or magpabuo bilang isang tropical depression sa LPA. So, i-monitor natin kung ito pang easterlies ay magtutuloy-tuloy po ang lakas hanggang sa matapos po ang buwan po ng January. So, kailangan patuloy po natin yang i-monitor. Ang tanong naman ng mga kababayan natin, no, hanggang kailan ba etong malamig na hangin ating nararanasan at bakit daw hindi daw consistent na malamig? Minsan sobrang malamig ang panahon, tas minsan naman mainit o maalinsangan. Ito po, i-explain ko sa inyo ng mabilisan para din po mas maunawaan natin. Kapag humihina po ang easterlies na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, no, ay mas malamig na hangin ang ating nararamdaman o nararanasan.
Kapag ka lumalakas ang epekto ng easterlies, humihina naman ito pong northeast monsoon or hanging amihan. At kapag ka nagkaroon sila ng salubungan, mabilisan namang nagkakaroon ng kumpol ng kaulapan or nabubuo po etong shear line. Yan po yung nagiging epekto. Diyan lang umiikot yung tatlong weather system natin. So, mas madali pong i-explain at mas madali pong unawain. Yung iba, sinasabi ko, Francis, napakahaba mo naman mag-explain. Well, ganito po talaga tayo. Gusto ko po kasi is nauunawaan ng ating mga viewers, na ating mga followers and subscribers, yung update natin sa lagay ng panahon. Para ho kapag may mga pag-uulan, alam nila dahil na-explain ko po ng mabuti. At syempre dagdag kaalaman din po sa atin ito. Kaya nga po gusto ko is tapusin nyo yung video. Kung hindi naman kaya, kahit kalahati lang, okay na po tayo sa ganun. So mga kaibigan ko, mga kababayan, dito ko po muna tatapusin at may mga update pa tayo sa susunod. So dyan lang kayo and please huwag nyo kakalimutan po na i-like ang ating update. And please maraming salamat. Mag-ingat po kung lalabas po ng kabahayan. Ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.